bago ang birthday ni Madam. Syempre, magbe-birthday pa yung papa niya. Happy birthday pa! Giulanta! Syempre, dahil birthday ng papa ni Madam, hindi pwedeng walang handa yan. Unang ang minekos-mekos ni Madam, itong ang mga prutas. Basta madami nang lulutuin, hindi pwedeng walang backup si Madam. Hindi din to basta-basta, mga professional tambay din to. Habang naghihiwa nga sa karning baboy, tinanong ko nga kung naghugas ba sila ng kamay. Oo daw, kahapon pa. Abay matindi, magaling ding magmekos-mekos tong mga to. Pagkatapos hiwain yung mga dapat hiwain, sinimula na kagad nilang lutuin to sa laki ng kaldero at kawali. Abay dito na lang sila sa labas nagluto. Lahat ng paboritong ulam ni Papa, pinaluto ko na lahat. Mga simpleng ulam lang to pero madamihan lang talaga. Kita nyo naman kung gaano kalaki ang kawali na ginamit. Gusto ko kasi mabusog yung mga kakain tapos may ma-bring house pa sila. Bukod sa karne, may seafoods ding hinanda si Madam dito. Naku, high blood talaga yung kinalabasan sa mga bisitang kakain nito. Basta pinapalambot ko na yung mga dapat palambutin. Medyo naguluhan nga tong anak ni Madam kung anong kaganapan ngayon. Eto na ang pinakahihintay, ang pagrampa ng lechon. Syempre, hindi pwedeng walang lechon yan. Chinek nga ni Madam kung lechong baboy o lechong dinosaur ba to kasi sobrang laki. Inutusan ko nga yung auntie ko na maglinis dito sa rooftop kasi dito gaganapin yung birthday celebration ni Papa. Pati water dispenser, nakyat na dito. Medyo nahirapan nga din tong pinsan ko sa pag-akyat nitong lechon. Ang pinagdasal ko lang talaga ay wag kaming ulanin. Sa nakikita ko, okay naman yung panahon. Eto na naman si Madam, nagbida-bida na naman sa pagluluto. Bahala na sila sa ibang putahe, basta itong seafood. Abay si Madam na ang magmekos-mekos nito. Kahit kulang to sa sauce, pwede na to. Wow! Konting halo lang ang ginawa ni Madam dito. Tapos hinango kagad. Tapos may toppings pa yung corn at patatas. Syempre, meron din kaming pangmalakasang dessert. Sakto at luto na din itong crispy pata at crispy ulo. Eto na nga ang sinasabi ko sa inyo. Pag may mag-birthday sa amin, hindi talaga mawawala yung itlog. Dapat yung dami sakto din sa edad. Partida, binibilang pa yan ni nanay. Gumagabi na, hindi pa din tapos sa pagluluto. Tignan nyo naman, kakasimula lang sa pagsugba nitong isda at karne. Mukhang sakto talaga sa pagkasunog ito. Mukhang kanin na lang talaga yung kulang. Kasi ready na yung venue dito sa rooftop. Inakyat na din lahat yung mga pagkain. Nagsiakyata na din yung mga bisita ng mga kapitbahay ko lang. Dahil kumpleto na, abay sisimula na yung kantahan. Mukhang hindi na to nag-wish si Papa. Diretso hinipa na lang yung kandel. Pagkatapos, diretso kainan na. Syempre, ang unang mauubos, yung bala talaga ng lechon. Kawawang lechon, nahubaran na. Munti ko nang malimutan, pasintabi nga muna dyan sa mga kapatid kong Muslim. Kanya-kanya na kasing diskarte itong mga to, Basta kainan ang pinag-uusapan, hindi na pwedeng disturbuhin pa. Wag lang talaga kaming ulanin dito. Medyo kinabahan na nga ako kasi wala talaga akong star na nakita maski isa. Lalo pat napasarap na tong kainan namin dito sa rooftop. Kakasubo pa lang namin, mukhang umaambon na. Abay ulan ka lang, kainan na to. Di baling maulanan kami basta busog. Pero mukhang hindi nagbibiro yung ulan. Buti na lang bago lumakas yung ulan tapos na din kaming kumain lahat. Syempre dahil meron pang natitirang pagkain dito, kaya pinababa namin lahat. Pati na din yung ibang bisita. Eto kasing rooftop ni Madam walang bubong. Hindi din nagpatinag itong uncle ko. Uubusin daw niya yung dessert na natira. Habang kami dito busy-busy na sa paglilinis at sa pagligpit nitong mga gamit. Kahit inulan tong birthday ni Papa, mukhang nag-enjoy at nabusog naman yung lahat. Woo! Happy birthday pa! Yolanta! Ulan lagi.